Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay mayroong isang karakter na walang pangalan ang lumabas. Sabi nito na ang dahilan kung bakit niya tinipon ang mga ito dito ngayon, ay upang aipasa ang nawawalang True Demon Sword dahil ang mga ito ay nagdadala ng mga prinsipyo ng Sword Demon. Nagtataka naman sa sinasabing ito ang leader ng Dark Clan. Lahat sila ay nabigla sa matapos nitong sabihin ang patungkol sa matagal nang nalimot na True Demon Sword. Ang no-name na ito ay ipinakita ng walang duda na ang teknik na True Demon Sword, at gamit nito ay maaring ipangtapat ito sa Heavenly Demonic Sword Technique kaya naman ay kinilala nila ito bilang siyang tunay. Nagtanong naman dito ang leader ng Dark Clan kung paano naman niya itong nalaman ang patungkol sa True Demon Sword. Sinagot naman siya nito na hindi niya ito maaring sabihin, kaya naman ay tinanong na lang ng leader ng Dark Clan na ano naman ang rason nito kung bakit niya nais na maituro ito sa kanila. Sabi nito na dapat lamang niya na aipasa ito sa tao na may kakayahan na pasanin ang kagustuhan at prinsipyo na naiwan ng Sword Demon. Sumigaw naman dito ang 10th Council Elder at sinasabi nito na tinatanggihan niya ang nais nitong mangyari, dahil si Qiang Qian at Mu Jinrang ay naipatalsik dahil sa pagkakadismaya ng Sword Demon. Ang mga angka ng dalawang yun ay walang karapatan upang matutunan ang True Demon Sword. Nagalit naman ang dalawa sa sinabing ito ng Council Elder. At sinabi na paano nitong nagagawang bastyusan ang kanilang ninuno. Tanong naman dito ng leader ng Dark Clan na kung humihiling ba ito ng isang labanan. Galit naman niya itong sinagot. At sinabi na huwag nilang patawanin ito dahil ang lahat ng kanyang mga sinabi ay totoo. Nang bigla naman na pinahinto na ito ng taong walang pangalan. Nang bigla naman nitong inilabas ang kanyang espada. Sa ginawa nito ay nagtataka naman ang tatlo sa kanya. Sabi nito na hindi lamang iyon ang naiwan ng Sword Demon na nais niyang maipasa, at nag-umpisa na nga itong magpakita ng isa pang teknik, namamangha naman dito ang tatlong ipinatawag ng taong walang pangalan sa ipinapakita nito. Kaya naman ay napapatanong ang leader ng Sword Clan kung ano namang klaseng teknik ito, sabi ng taong walang pangalan na ang pangalan ng teknik na ito ay ang 24 Demon Sword, ito ang huling teknik na naiwan ng Sword Demon. Sabi pa nito na ngayon ay ituturo nito sa kanila ang True Demon Sword, at pagtapos ng 3 taon, kung sino man ang magawang may master ito ng mas mahusay, ay ituturo nito ang 24 Demon Sword. Sabi ng 10th Council Elder na nagsanay ito ng husto upang ang huling mga aral ng Sword Demon ay hindi mapunta sa mga ito. Akala niya na magagawa nito na matutunan ito ng perpekto ngunit sa huli ay mali siya. Ang chief fundamental ng Sword Clan at ng Dark Clan ay nakabase sa turo ng Demon Sword Clan, bumalik sila makalipas ng 3 taon sa Oyon Peak na nagawang maperpekto na may master ang True Demon Sword. Dahil dito ay hindi makapagdesisyon ang taong walang pangalan kung sino ang mas nakaangat sa kanila, kaya nagbigay ito ng isa pang pagkakataon para sa kanila, at ngayon ay ang ibinigay niya ay 2 taon. Sabi nito na ituturo niya ang 24 Demon Sword sa taong makakapagtanggal ng kahinaan ng True Demon Sword, kaya naman ay nagtungo ito sa isang seclusion training at inaral ito na parang ang buhay niya ay dito nakadepende. Sa isip naman ni Yu na ito pala ang True Demon Sword na ipinakita nito sa kanya. Sabi nito na ang kompetisyon ay totoong nakakabahalang bagay, ang leader ng Dark Clan at ng Sword Clan, ay ilan sa mga malalakas na top martial art master sa demonic cult, at walang paraan upang ang martial art na kanilang iniayos ay magkakaroon ng kahinaan, dahil dito ay walang malinaw na panalo sa ikalawang pagsubok sa mga ito, kaya naman ay ang taong walang pangalan ay nagbigay ng huling alok para sa kanila. Sabi nito na dahil sa ang tatlong ito ay sobrang mga talentado ay hindi nila ito madaling maayos, kaya naman ito ang dahilan kung bakit nito binago kung papaano nila ito gagawin at makita kung sino talaga dito ang tunay na karapat-dapat upang makatanggap ng naiwan ng Sword Demon. Matapos ay nagtanong ito kung natatandaan ba ng mga ito ang first technique ng 24 Demon Swords na ipinakita nito sa kanila 5 taon na ang nakakalipas, nagsipagtangguan naman ang mga ito sa sinabi sa tanong sa kanila. Dagdag nito na bibigyan niya ang mga ito ng 3 taon, upang maisagawang muli ang first technique, gamit ang swerte at kagustuhan na dalhin ang prinsipyo ng Sword Demon, ay magagawa ng mga itong makumplito ang teknik. Sabi naman ng leader ng Sword Clan na inaasahan ba nitong may master nila ang teknik na minsan lamang nilang nakita at walang kahit na anong pagkukopyahan o kahit na ang chi control para dito.
Sinagot naman siya ng taong walang pangalan na ang sword technique na ito ay hindi nangangailangan ng kahit na anong espesyal na chi control. Sabi naman nito na inaasahan ba nito na paniwalaan nila ang mga sinasabi niya, ngunit nagulat ang mga ito nang naglabas ito ng espada at ipinakita sa kanila ang sword technique. Ito ay ultimate technique ng 24 Demon Swords, na naiwan silang tulala at walang masabi, ngunit, matapos nitong may segawa ang technique, ang taong walang pangalan ay nanginig ang kanyang buong katawan, ang dalawa ay mukhang may alam na sa nasabing teknik bukod sa kanya. Sabi ng taong walang pangalan na pagsapit ng 3 taon ay susubukan niya ang mga ito gamit ang ipinakita niyang teknik. Kapag nagawa nilang may master ang first technique ng 24 Demon Swords, ay magagawa nilang mapawalang bisa ang teknik na iyon. At 3 taon na ang nakakalipas mula noon, sa isip naman ni Yuun na ito pala ang katotohanan sa kinuwento sa kanya ng Left Guardian. Nagtanong naman dito si Yuun na kung ito ay 3 taon na, ay nagkita na ba sila ng taong walang pangalan na ito? Sinagot naman siya nito na hindi pa, dahil ang araw na iyon ay kalahating buwan pa magmula ngayon. Nilinaw naman nito kay Yuun na kung ipapasa ba nito talaga sa kanya ang martial arts ng Sword Demon, dahil kailangan nitong mapigilan ang mga Tridor na iyon na magdala ng mga prinsipyo ng Sword Demon. Sa isip naman ni Yuun na ang sinasabi nitong taong walang pangalan ay alam ang 24 Demon Swords, at kung titignan ay base sa pagkakaalam nito sa pangalan ay mukhang nakita nito ang secret book na nasa loob ng basement ng Precious Library, ngunit kailangan mo munang makapasa sa ika-6 na pagsusulit ng Demonic Academy para makita ito, at base sa kanyang mga nalaman ay wala pang kahit isa na nakapasa dito sa loob ng 70 taon, at sino naman itong taong walang pangalan na ito? At ano naman kaya ang sinasabi nito na teknik ang kayang mapawalang bisa gamit ang 24 Demon Sword? Dahil dito ay nagtanong na lang si Yuun sa 10th Council Elder na kung natatandaan pa ba nito ang teknik na isinagawa ng taong walang pangalan 3 taon na ang nakalipas, na sinang-ayunan naman nito. Kaya naman ay humiling si Yuun dito ng pribadong pulong sa kanya nang magkasama sa seclusion training room nito. Nagtataka naman dito ang Council Elder sa gusto mangyari ni Yuun. Sa loob ng Hazy Demon Sword Clan, seclusion training room, ay nagtungo ang dalawa. Sa isip ni Yuun na ang sword technique na kayang mapawalang bisa gamit ang first technique ng 24 Demon Sword, at kung tama ang kanyang hinala ang technique na yun ay ito. At nagsagawa na nga ito ng isang teknik at ito ay ang Heavenly Demonic Sword Art, the first technique. Nabigla naman dito ang Council Elder at napapatanong kung paano ito nangyari, dahil ito ay eksaktong parehas na teknik na isinagawa ng taong walang pangalan 3 taon na ang nakakalipas. Nang matapos si Yuun ay agad itong tinanong ng Council Elder na kung paano nito nalaman ang teknik na iyon, dahil mas naisagawa niya ito ng malinis at maayos kumpara sa ginawa ng taong walang pangalan. Hindi naman makapaniwala dito si Yuun, dahil ang taong walang pangalan na ito ay talagang alam ang patungkol sa first technique ng Heavenly Demonic Sword Art. Ayon sa mga nasabi sa kanya na ang mga bakas ng mga espada na naiwan ng Demonic Founder sa Sapphire Monolith ay nagawang makopya at mailagay sa isang secret book na nakalagay sa Lord's Manor. Ang ibig ba na sabihin nito na ang katauhan ng taong walang pangalan ay ang Lord, ngunit hindi, dahil hindi nito maipapaliwanag kung papaano nito na i-master ang 24 Demon Swords. Upang magawang may master ang 24 Demon Swords na makikita lamang sa loob ng Demonic Academy, ay kailangan mo na makapasa sa ika-6 na pagsusulit, ngunit ang Lord ay halos nasa edad lamang na 50. Hindi ito ang taong nagawang makapasa sa ika-6 na pagsusulit 70 taon na ang nakakalipas, at ang taong walang pangalan na ito ay nagawang matutunan ang Heavenly Demonic Sword Art ngunit ito ay hindi perpekto, mukhang kailangan niyang makita itong taong walang pangalan na ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay agad naman na lumabas ang dalawa, sabi ng 10th Council Elder ay may nais itong sabihin para sa lahat. Nagtaka naman dito si Moonju, sabi nito na magmula ngayon, ay ito na ang magbabantay sa Young Master sa kanyang tabi. Nabigla naman si Wang Hul dito at napatanong kung personal niya ba nababantayan ang kanilang pinuno. Sumagot naman ito na dahil sa kanyang sariling hangarin ay nais nito na ang Young Master Qian Yuun ay maging isang Vice Lord,
ngunit napakadami nilang mga kalaban. Alam naman nito ang kakayahan ni Yuun, ngunit hindi nila alam kung ano ang mga paparating sa paglaban ng mga ito sa 6 na main clan. Sinang-ayunan naman ito ni Wang Hul, at sinasabi na may punto naman ito sa kanyang mga sinasabi. Di naman alam ni Moonju ang nararamdaman nito, dahil parang sumisikip ang dibdib niya sa kanyang mga naririnig. Kaya naman ay huminga na lang ito ng malalim, matapos ay sinabi nito na magandang ideya at labis itong nakabubuti para sa kanilang young master kung gagawin niya ito na isang council elder, ngunit hindi ba nito ma-alerto ang Sword Clan at iba pa kapag umalis ito sa kanyang clan manor. Sabi naman dito ng 10th council elder na may punto naman ito, at hindi niya naisip ang tungkol dito. Bigla namang tumawa dito ng malakas si Wang Hul, at sinabihan si Moonju na wala itong dapat na ikabahala, at nagbigay ito ng isang magandang ideya. Pumunta ang mga ito sa Flying Phantom Clan, kinamusta naman ito ng 11th Council Elder Juan kung maayos lamang ba ang kanyang young master, nang bigla naman itong may napansin na kasama nila, at sa isip nito na ang isa nilang kasama ay may mga matatalim na titig. Sabi naman dito ng Council Elder yon na alam nito na nagdadamit pambabae pa din ito. At ngayon ay bakit niya ito tinitignan magmula ulo hanggang paa? Tinanong naman ito ni Council Elder Juan kung ito ba ay sinasabi niya direkta sa kanya, na agad naman nitong sinagot na tama siya dahil siya talaga ang tinutukoy nito. Bigla naman itong nagtaka dahil base sa kanyang boses at sa walang galang nitong pananalita, ay pamilyar ito sa kanya, nang bigla nitong naalala, at tinatanong kung ito ba ang Council Elder yon. Nang bigla naman itong namangha dahil sa maganda nitong balat at nagtatanong kung galing ba ito sa body reconstruction, sinabihan naman siya ni Council Elder yon na tigilan niya na ang pagtingin-tingin sa kanya. Sabi ni Yuun kay Council Elder Juan, na kung maari bang gawan niya ng skin mask ang Council Elder yon. Nagtanong naman ito kung upang ito ba ay may tago na nanggaling ito sa isang body reconstruction, sabi naman dito ni Yuun na hindi, dahil kailangan nila ng peke na papalit sa kanya. Agad naman na naintindihan ng Council Elder Juan ang plano ng mga ito, at ito ay upang ang Council Elder yon ay kanyang maging personal na gwardya. Sa isip naman ni Wang Hul na ito ay isang magandang plano, ngunit bakit sa pakiramdam nito ay parang may mali itong nagawa. Matapos ay tinanggap ni Council Elder Juan Yui ang utos sa kanya ni Yuun at agad na nagpunta sa kanyang workshop upang gumawa ng maskara, at si Qian Yuun na wala pang pahinga magmula nang sila ay umalis ng Demonic Academy, ay nagdesisyon na magpahinga ng isang buong araw. Habang ito ay nagpapahinga, ay sila Go Wang Hul, at Heobong ay nagpunta sa kanilang clan upang bisitahin ang kanilang mga magulang, at si Moonju ay nagdesisyon na matignan ang kanyang maliit na kapatid na naiwang mag-isa sa Dark Dragon Palm Clan. Matapos ang araw ng pamamahinga ni Yuun, ay nagpunta si Samachok sa ating bida at humihingi ng pasensya dahil sa pag-aalala nito para sa kanya. Tinanong naman ito ni Yuun na kung ayos na ba ito, na agad naman itong sumagot at sinabi na nagkaroon lamang ito ng internal injuries, kaya naman ay wala na itong problema. Ngunit si Becky na nakatanggap ng external injuries ay kailangan pa na magpagaling ng mga ilang araw pa. Humingi naman dito ng pasensya si Yuun dahil sa nasaktan ang mga ito nang dahil sa kanya. Maya-maya naman ay nakabalik na din sila Heobong at Wang Hul. Kinamusta naman ito ni Yuun tungkol sa kanilang mga magulang, matapos ay kinamusta nito si Moonju kung ayos lang ba ang lagay ng kanyang kapatid. Sumagot naman ito dito at sinabi na medyo nag-aalala ito dahil ang kanilang lolo ay nasa malayo, ngunit mabuti na lamang at maayos lamang ito, kaya naman ay sinabi dito ni Yuun na isa itong mabuting balita. Agad nang nagsabi si Yuun sa mga ito na dahil sa nakabalik na ang lahat bukod kay Becky, ay ibabahagi niya sa mga ito ang susunod nilang gagawin. Ang una ay hahatiin niya ang mga ito sa grupo, si Go Wang Hul, Heobong at si Moonju. Silang tatlo ay nakatalaga sa pagbibigay at pagkuha ng mga impormasyon sa mga clan ng mga nakuha nilang mga kasamahan sa loob ng Demonic Academy. Sabi naman dito ni Wang Hul na mas maganda kung 3 tao ang kasama nito dahil sapat na silang 2 ni Heobong para sa trabaho na ito, at isama na lang nito si Moonju. Masaya naman ito sa sinabi ni Wang Hul, sa isip naman ni Heobong na isinawalang bahala na naman ang nararamdaman nito. Sabi ni Yuun na dahil maayos na ang lahat ay magtutungo na sila sa Nihility Clan at silang 2 na ang bahala.
Sa silangang bahagi ng Heavenly Demonic Cult's Castle, ang top elite clan, Nihility Clan. Sabi ni Yuwon na ang lugar na ito ay napakalaki at maganda, at kung titignan mo ang mga ito ay parang isa din ang mga ito sa 6 na main clan, at sana naman ay madali siyang makakakuha ngayon ng isa pang Jade Medallion. Nang makarating ay agad naman na nakilala ng mga gwardya si Samachok, at ang mga ito ay nagkamustahan. Binulungan naman nito ang isa sa mga gwardya at sinabi na ipaalam nito ng madali sa kanyang ama na nadala niya dito ang young master Chian Yuwon, na agad naman nitong sinunod. Masaya naman ang nararamdaman ni Moonju sa lugar na ito, dahil sa pakiramdam niya ay makakakuha ang kanilang young master ng isa pang Jade Medallion nang walang kahit na anong problema. Maya-maya pa ay sinalubong na ito ng 9th Council Elder at leader ng Nihility Clan, at nagpapasalamat sa pagbisita sa kanila ng Council Elder Chian Yuwon. Nagpasalamat din dito si Yuwon sa mainit nitong pagtanggap sa kanila. Nagsabi naman agad ito na pumasok na sila sa loob upang magkaroon ng salo-salo, at kahit na tanghali ay bakit hindi sila mag-inuman hanggang sa sila ay bumagsak. Sa isip naman ni Samachok na mukhang sobra yata ang ginagawang ito ng kanyang ama. Sa loob naman ng Nihility Clan, Great Guest Hall, ay nagtungo ang mga ito para sa salo-salo. Sabi ng Council Elder na walang masyado siyang naihanda ngunit sana ay magsaya ang mga ito. Habang kumakain ay sabi nito na hindi pa din siya makapaniwala sa ginawa nitong pagpapakita ng lakas ng kanyang martial arts skill laban kay Council Elder Baek-oh, sa isip naman ni Yuwon na mukhang sobra na ang ginagawa nitong papuri sa kanya. Kaya naman ay kinausap na niya ito at sinabi na ang rason kung bakit siya nagpunta dito ay dahil sa mayroon siyang pabor dito. Sumagot naman dito ang Council Elder at sinabi na sabihin nito ang nais niya, dahil masaya ito na makatulong sa abot ng kanyang makakaya. Nagulat naman ito nang biglang tumayo ang young master Chian Yuwon sa kanilang harapan, at sinabi nito na nais niya itong maging isa sa kanyang magiging testigo upang maging isang Vice Lord. Nagulat naman ito sa ipinakita ni Yuwon sa kanya dahil sa paano nito nagagawang ipahiya ang kanyang sarili at rumspeto bilang isa sa magiging Vice Lord, kaya naman dahil dito ay pinatigil na ito ng Council Elder, at tinawag ang isa nitong utusan, agad naman itong nagmadali dahil lamang sa isang senyas na ginawa ng Council Elder sa kanya. Maya-maya naman ay may isang babae ang lumabas at papunta sa lugar ng kanilang kinakainan. Nang makapasok ay sinabi nito na nais niyang ipakilala ang kanyang sarili sa Council Elder Chian Yuwon, at siya ay si Samayong, magalang naman na nagpakilala dito si Yuwon tanda ng paggalang. Masaya namang tinatanong ng Council Elder ang ating bida kung anong masasabi niya, dahil ito ang kanyang anak at nakababatang kapatid ni Samachok, dagdag pa nito na karangalan para sa kanya na maging isang testigo sa kanya bilang isang Vice Lord. Ngunit hindi ba nito naisip na mas maganda kung ang tiwala nila sa isa't isa ay iayon sa ibang paraan? Nagtaka naman dito si Yuwon at nagtanong kung ano ang nais nitong sabihin. Sabi ng Council Elder na alam nito na nalalapit na ang panahon upang ito ay ikasal. Masaya namang umiinom ng tsaa si Moonju habang nagaganap ang pag-uusap ng dalawang Council Elder. Sabi nito na ang jade flower na ito ay napakasarap at kapag nalaman nito ni Wang Hul ay panigurado na magseselos ito. Habang umiinom ay napaisip naman ito kung bakit kaya ipinatawag nito ang batang kapatid na babae ni Samachok. Dagdag naman ng Council Elder kay Yuwon na marami pa itong mga pagdadaanan, ngunit bakit hindi nito kuhain ang kanyang anak na babae bilang kanyang asawa? Naibuga naman ni Moonju ang iniinom nitong tsaa kay Samachok dahil sa narinig nito, gulat naman itong napapatanong sa isip niya na kung tama ba ang narinig nito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.